Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Kung sakaling ipairal muli ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas militar, sang-ayon ka ba? Kasi ayon po dito sa naging pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na maaari di umanong ipairal muli ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas militar kung sakaling mismong ang taong bayan na daw po ang may gusto na ipairal ito. Ang buong pahayag ni JPE, o eto po, basahin ko, pero bago ko lang po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, palike po sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Okay? Maraming iiyak kapag ka nangyari ito, mga ka-PL. Kapag ka ginusto na ng karamihan sa atin na ibalik ang batas militar dahil sa ang gulo-gulo po ng bansa, napakaraming hoarder, smuggler na hindi kayang pigilan ng mga kapulisan at marami pang krimen. Mismong hanay po ng kapulisan, bulok na po. Di ho ba? Siguradong maraming magbibigti mga ka-PL na mga dilawan, ha? At mga kritiko ng Pangulo kapag ka magdeklara uli si Pangulong Bongbong Marcos ng martial law. Ayos? Sana nga. Para maubos na eto mga maiingay na kritiko ng Pangulo. Eto, basahin ko po. Pakita ko muna sa inyo. Maliwanag. Tahasang sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na posibleng ipairal muli ang martial law o batas militar sa Pilipinas kapag ang taong bayan na mismo ang nagsulong nito. Ano? Mga ka-PL, tara let's. Sabay ganun no? De, joke lang po. Kapag ka, siyempre, napansin na natin, napakarami na dyan, ibalik ang martial law. Aba, siyempre, isa ako dyan sa makikisama, mga ka-PL. Bakit? Gulo po ng lipunan Ang daming pakialamero Diba? Ang hanay ng mga kapulisan, bulok na po. Hindi naman po lahat. May iilan lang na paano mo hulihin kung yung mismong general mo ang di ba, nasa likod pala ng mga smuggler at hoarder. Matindi pa si general pala ang nasa likod ng napakaraming drogang pumapasok sa bansa. Di ba? Ito pa. Darating ang araw, mga taong bayan hihilingin na mag-martial law. Kita nyo na? Hintayin ninyo. Yan ang sabi ni JPE sa kanyang programa sa telebisyon. Sa ngayon, aniya, hindi makaya ng mga pulis ang pagpapanatili ng peace and order sa bansa dahil pati na ang kanilang hanay ay napapasukan na ng bad eggs. Ayan, masamang itlog. Ang sagwa naman sa Tagalog talaga.
Bad eggs, medyo okay. Di ba? Hindi bastos, hindi masagwa pakinggan. Pero kapag ka sinabing masamang itlog, di ba? O ito pa, dahil dito, maraming Pilipino ang nadidismaya na at naiisip na mas mabuting ibalik na lamang umano ang batas militar sa bansa. Akala ko po, mga ka-PL, ako lang ang nakapansin na bakit ang dami-daming nagko-comment. Ang dami-daming mga kababayan natin na gustong ibalik na lamang ang batas militar. Pati rin pala si JPE napansin. Kasi alam niyo po, mga ka-PL, kapag ka nagko-content po ako ng tungkol po sa mahal na bilihin ng presyo ng bigas, nung nakaraan na, nung hindi pa po nagpatupad ng price ceiling ang Pangulo, napakaraming nagko-comment po. Nababasa ko naman po kasi lahat ng comment ninyo. Ang sabi, mainam pangaraw na ibalik na lamang ang batas militar. At nang sa ganon, syempre, mawawala din yung mga smuggler at hoarder na yan. Diba? Maliban doon sa mga malalaking problema ang kinakaharap ng ating bansa. O eto nga, mismong si JPE na ang may sabi na maaari na ipairal muli ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas militar. Kapag ka ginusto na po natin. Sa ngayon mukhang nakakapagtiis-tiis pa yung ating mga kababayan Oras na, napagod na itong ating mga kababayan dahil sa napakaraming krimen na nangyayari sa ating bansa. Baka hindi natin mapigilan ang karamihan. Sila na po mismo ang hihiling sa Pangulo na ibalik ang batas militar. Sana mangyari yan, mga ka-PL, para magpakamatay itong mga dilawan. At tawag nito, kritiko ni Pangulo na takot na takot sa martial law. Ipinagtanggol din ni Enrile ang deklarasyon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. noong Setyembre 1972. Naku, wala pa ako sa mundo nito. Kung hindi umano ito ginawa ni Marcos Sr. ay baka natulad na tayo sa North Korea, kita nyo na, Cambodia at Nicaragua, may isa pa, Cuba. Tapos ang kapal ng mukha nitong mga nagsasabing di umano'y matindi ang karahasan noong martial law. Abay, dapat pa nga natin pasalamatan ng matandang pumanaw. Di ba si Apo Lakay? Kung hindi yun, malaya kaya tayong nakakapagsalita ng ganito? Di ba? Kung hindi mo rerendahan ang isang lipunan, labo-labo. Kanya-kanya yang desisyon, kanya-kanyang patakaran, maiwan ang matibay. Paano po ang malambot? Patay. Di ba? Ito pa. Pasalamat tayo at mayroong isang Ferdinand Edralin Marcos na nakaiisip na ideklara ang martial law para ibalik ang karapat-dapat na kondisyon ng ating bansa na noon ay nawawalan na po ng magandang kondisyon ang ating bansa na tulad po na nangyayari po sa kasalukuyan. Unti-unti na pong nawawala ang kondisyon ng ating bansa, mga ka-PL. Hindi niyo po ba napapansin? Matagal na nawala sa ayos ang kondisyon ng bansa. Ito pa, itinanggi naman ni Chief Implementer ng martial law ay marami silang ipinapatay
na tutol sa deklarasyon ng martial law o batas militar. Siguro, ganito ang senaryo. Sino may sabi na marami kaming pinatay? Oh, lumabas sila. Lumantad sila. Di ba? Magdemanda sila. Di ba? Eh bakit wala? Oh. O ito pa para mas maliwanag. Yung sinasabi nila na pumatay kami ng 13,000 katao, nasaan ang mga grave ng pinatay namin? Ayan, di ba? Nasaan nga naman yung mga libingan nung pinatay di umano noong panahon ng martial law? Siyempre sasabihin ng mga kritiko, loko pala kayo siyempre ililibing nyo sa malayo, ipapakain nyo sa balyena, ilulubog sa dagat hanggang sa maubos, kainin ng mga isda at ng malalaking pating. Ayan, kumbaga, pwede mangyari yon, di ba mga kapil? Pero, tandaan natin, walang usok na hindi sumisingaw. Di ba? Walang baho na hindi naaamoy. Di ba? Ito pa, nasaan ang grave ng pinatay namin? Nasaan? Ayan. Bakit walang nagdemanda dito? Paghahamon ni Enrile. Ayan magdemanda kayo. Yung mga nagsasabi na di umano marami na pahirapan, nawala ang karapatang pantao, at marami pang iba noong panahon ng martial law. Pwede ho kayong magdemanda. Bakit hindi ho ninyo gawin? Kung meron kayong sapat na ebidensya. Kung wala, tikom nyo na lamang po ang bibig ninyo. Dahil baka patulan po kayo ng mga Marcos na lintikan na. Ulitin ko po ang katanungan to mga kapiel. Kung sakasakali na magdeklara ang Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang batas militar dahil kahilingan na rin ng karamihan nating mga kababayan, makikiisa ka ba? Paki-comment lamang po. Hanggang dito lamang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.